Hello everyone! Welcome back to another vlog, and in today's video, maulang hapon ulit sa inyong lahat. Dito lang ba sa amin umuulan or pati sa inyo maulan na din? And maingay din. Buti na lang tumigil-tigil ulit ngayon ng ingay, pero may nagpupukpok pa din. Kaya dito tayo pumwesto sa area na yan. Ayan o, medyo kalat yata. May nakasampay pa doon. Tapos ay hindi ko alam kung ano yung mga nandun. Wala naman. Ayan. May nilinis lang ako dun sa likod. Di ko alam kung natanggal ko na. So, in today's video, ay meron akong mga halaman na i-share sa inyo. Ito yung mga September favorites ko. Hindi ako naging consistent sa every month na favorite plants ko sa ating garden kasi medyo na-busy tayo and nawalan ako ng time talaga na mag-vlog. So, ngayon, nagbabalik ulit and hindi naman gaanong busy ngayon kaya magbablog ako. Well, nung nakaraan kasi, ayan, maingay na ulit. Nung nakaraan kasi, di ba, Hoyas, nagulat ba kayo na nag-Hoya ako? Actually, guys, parang ano lang eh. Parang gusto ko, may napanood akong video or sa YouTube, sabi ko, mga taga-ibang bansa, mahilig pala sila sa Hoya variety. And then, nagustuhan ko rin. Mga siguro nakailang buwan na akong nanonood. Parang gustong-gusto kong mag-collect ng Hoya hanggang nag-umpisa na ako, dire-diretso. Yun yung ilan sa favorites ko ngayon. Pero hindi ko na siya isinama sa video to. Kasi, ang ibinigay ko or ang i-share ko sa inyo ngayong video na to, ngayong video to is yung mga dati na. Dati ko ng mga plants na ngayon napapansin ko sila. Ganda-ganda ha. Ito yung mga nabili ko. Nakalimutan ko na rin kung sino-sino mga seller yung binilhan ko nito kasi medyo matagal na din. So, umpisahan ko sa nandito sa gilid ko. And ito yung binabanggit ko sa inyo na lagi siyang napo-fold yung dahon tapos nagba-brown. Etong si Crystal Hope. Tingnan nyo naman si Crystal Hope. Napo-fold yung dahon. Hindi ko siya ginugunting, hinahayaan ko na lang. Actually, yung mga nabibili kong halaman, karamihan is namamatay o nagbabrown yung mga lumang dahon. And then, saka gumaganda yung mga tubo ng dahon nila under my care or pag dito na sila tumubo. Ito yung panghuli niyang dahon. Maliit lang siya, ganyan lang siya kaliit, guys. O yan o, maliit lang siya. Pero, after 3 to 4 days niyan, magiging ganito na siya kalaki. Ayan, ang laki na niya. Doon sa mga nakakapanood ng mga video ko, lumang videos ko, is hindi ako nakakabili nitong wishlist plant ko na Anthurium Crystal Hope kasi medyo pricey pa siya. Pero, pagkakaalam ko, nabili ko to 2,000 plus. 2,3 mga ganon. Eh, di ba nung mga dati, ang mamahal ng mga plants. So, hindi ko siya binili. Ngayon, nung nagmura-mura is, binili ko na siya. Actually, hanggang ngayon, medyo pricey pa din to si Crystal Hope. Pero, binili ko na rin. Siguro, ano na to sa akin? Matagal na rin. Mag-iisang taon na siguro to sa akin or 8 months, ganon. Yan. Yung mga isi-share ko pala sa inyo, matagal na dito sa akin. Pinaka matagal nito is, I think, mga 5-6 months. Yes, mga ganun siguro. Basta hindi ko siya bagong bili. Ito namang next na i-share ko sa inyo is isang klase din siya ng Anthurium. Ang ating Radicans. Ang lalaki na ng mga itinutubo niyang dahon. Kasi guys, hindi ako makabili nung Anthurium na Luxurians. Yun kasi favorite ko rin yun. Favorite or nasa wishlist kong bilhin. Accidentally ko lang tong nabili kasi sa pagkakatanda ko, may isang student na nag-alok sa akin kung gusto ko daw ba bumili nito. Ang dahon niya is ganyan lang, pero tutubo siya ng ganyan. Tignan nyo, malaki yung kamay ko guys, pero dalawang palad na yung iniano niya. Oh, yan, malaki yung kamay ko. Malaki. Ilang inches. Ayan, malalaki na yung itinutubo niya, which is gustong-gusto niya dito sa area ko. Tignan nyo naman ang ating Luxurians. Radicans. Si Anthurium Radicans, kamukha siya ni Luxurians. Ang pagkakaiba lang nila is mas firm yung pagkaka-shape ng ating Luxurians and yung kanyang dahon is darker. Ito naman is parang minsan ano siya flat yung dahon niya, flat yung ganyan, pero minsan wavy din yung dahon niya. Katulad nito, wave. Nagwi-wave yung dahon niya ni Radicans, which is gusto ko rin naman siya. Pag bibili pala kayo ng mga ganitong klaseng halaman, depende sa dahon kung magkano yung price niya. Kasi
Merong mga nagtitinda na per leaf, merong per dahon, per laki ng dahon. So, huwag kayo magtataka kung 1 leafer lang yan, pero mahal kung malaki yung dahon niya. Diyan po nakasalala yung mga presyohan ng halaman. Depende sa seller. Kaya lang, madalas na nabibilhan ko ay pag malaki ang dahon, mas mahal. Pag maliit ang dahon, mura lang. Kaya lang, ang wino-worry ko, pag bumili tayo ng maliliit yung dahon, minsan namamatay. Hindi siya nagsasuccess. So, eto namang next na i-share ko sa inyo, hindi ko alam ang ID niya. Actually, pina-IDhan ko to sa seller. Ayan. And, in-IDhan niya ako sa isang seller na binibilhan ko. In-IDhan niya ako ng crossbreed daw to ni Forgetty Eye. Si Forgetty Eye ko dito, hindi siya maganda. Saka ko na siya ipapakita, yung isang Forgetty Eye ko dito. Ang hirap talaga ng Forgetty Eye, alagaan. Hindi ko lang alam sa inyo guys, kasi maliit lang yung binili ko. Natatakot akong bumili ng malaki kasi baka mamatay din. So, ayun nga, eto nga do, crossbreed siya ni Forgetty Eye. Hindi ko lang alam guys kung totoo ba, kasi hindi rin alam nung pinagbilhan ko kung ano yung niya, yung kanyang ID. Ayan, yung ganda-ganda niya. At under my care, hindi ko alam kung, ayan, kita nyo ba? May dalawang palabas, puwera usog. Ayan, dalawa yan. Iisang puno lang siya. Kaya lang, nag-divide siya into 2 stem. Ayan. And under my care din, natanggalan na siya ng lumang dahon ng 4. Ito. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 sila. So, etong mga nakikita nyo, I think, mga bago na to dito. Kasi, wala siyang sira. Yung mga dahon kasi nung nabili ko to is yupi-yupi. Kasi, siya, nakalagay siya sa karton and ibinayaan siya ng lalamove. So, mayroong may punit and may sira yung iba. Nakita ko lang siya o napansin ko siguro after 1 week nung nagche-check ako na may guhit siya, ganyan. Tapos naninilaw yung dulo. And, ayun na yung itinubo niya. Medyo matagal na rin siya sa akin. Kasama ito nung nandito na ipapakita ko isa. Wait lang ha. Itatago ko lang dito. I think gusto niya sa pwesto niya ngayon kasi yung pwesto nito guys doon sa harapan nung nakaraan. Kaya lang mahina yung yung kanyang tubo, mabagal. So inilipat ko siya dito doon sa may kwarto ni Dara and gusto niya, in fairness, gusto niya lang ng bright light katulad nitong isang to. Ipakita ko sa inyo. Charan! Etong ipapakita kong ito ay I think siya, Gloriosum White Veins. Puti. Kasi merong pink. Tiger ata ang ID nun, nung Gloriosum Tiger. Wala na akong mga balita sa mga ID ng mga bagong naglalabas ang halaman. Eto nung nabili ko, ilang dahon lang din yan. Pero ayan o. And, isang dahon lang yung namatay sa kanya nung napunta to sa akin. Plus, hindi ko siya pinalta ng potting mix kasi nakita ko yung potting mix niya okay. At clear pot. So, makikita ko kung healthy yung roots niya or hindi. Which is, konti lang yung kanyang roots na makikita mo dito. Actually, diyan sa video, hindi mo nga makikita na may mga roots siya. Pero, sa personal, meron naman. Ayan o. Ayan, yun. Ayan, may makikita kayo. Ito pa o. Hindi ko alam kung mapapansin nyo yan dito sa may guhit na yan. Ito pa yung pinakalumang dahon niya. Ayan, naninilaw na. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag mga lumang dahon na hindi dito siya lumabas sa garden ko is naninilaw siya katagalan. Which is given pag old leaf na talaga. Pwede mo siyang ikat para hindi na siya kukuha ng energy dun sa mga bagong palabas or makikihati ng energy. Pero hindi ko muna siya tinatanggal kasi matagal na tong brown, ganyan, matagal, siguro mga 2 buwang nagba-brown, konti lang yung brown niya, hindi siya mabilis. Katulad nito, tingnan nyo, may brown siya dyan, aabutin pa yan ng ilang buwan bago madagdagan yung yellow or brown. Hindi ko na talaga alam kung magkano yung presyo nung nabili ko to. Kasama to nung Radicans and nung crossbreed ng Forgetty Eye. Ayan o, ang ganda niya. Nakatago lang siya dito sa area na to. Katabi siya ni White Princess and ni Yopi Eye. Gustong-gusto ko siya na pang-accent sa mga gilid-gilid kasi, tingnan nyo, hinahabol niya yung araw or dito lahat siya sa atin. Dito lahat siya nakaharap sa atin. Pero dito sa likod, tingnan nyo. And, ay, tumubo na pala. Hindi tumubo. Eto oh, nung nakaraan kasi guys, yung kanyang dahon na tumutubo is 3 magkakasunod.
Ngayon, may tumutubo pa isa. Ayan o. Isa or dalawa? Ay, dalawa guys. Meron pa dito isa, nakatago. Ito guys, ay one stem lang. Pero umaano na kasi siya. Yung kumakalat. Ayan o, kumalat na siya. Yung kanyang stem. Kaya nagkakadahon ng nagkakadahon. And maganda to pag inilipat natin sa isang medyo malaki na pating na pot. Saka ko na siya ililipat guys kasi hindi ko pa naayos ulit yung ibang mga halaman ko dito na inaalis ko. And ayan, so far maganda naman yung tubo niya. Meron ako ditong gloriosum ipinakita, yun yung regular. Pero hindi ko rin siya inilelet go kasi mabait siya dito sa akin. And nabili ko rin siya nung unang-unang nag-uumpisa pa lang ako mag-plants. And then eto namang next na i-share ko sa inyo, dalawa. Ay, may tatlo pa. Eto muna ipapakita ko sa inyo. Eto oh, medyo mabagal siyang lumago. Medyo, ito yung pinakabago-bago sa binili ko. Kung hindi ako nagkakamali, siya si Philodendron callosum or callosum. Pag wala akong ginagawa dito sa bahay, mahilig akong manood ng YouTube. Ayan, tumulo na yung tubig. Mahilig akong manood ng YouTube na mga plant vloggers from ibang bansa. Kasi, naa-amaze ako doon sa ibang halaman nila na parang hindi siya common dito sa atin. Pag nanood ako ng mga plant vloggers from Philippines, halos magkakaparehas lang kami ng mga plants. Pag nanood naman ako ng mga plant vloggers from ibang bansa is yung ibang pinapakita nilang halaman, hindi sikat dito sa atin. And eto nga, nagustuhan ko si Philodendron callosum. So, correct me if I'm wrong sa pronunciation. Callosum, mga ganon. And under my care, ang itinubo niyang dahon is only one. Yes. Tapos, mabagal siya magdahon sa akin. Well, may napagtanungan din akong isang seller na nito is mabagal din daw sa kanya. Actually, yung isang bibilan ko din dapat is, mabagal daw magdahon sa kanya to, kaya hindi niya ma-propagate. So, ayan. Maganda ang dahon nito sa personal. Pag kinapa mo is leather type yung dahon niya. And dun sa magagandang camera or mag-search kayo sa Google kung ano itsura ng dahon niya. May mga guhit-guhit siya dito guys. Hindi kasi mabigyan ng justice ng camera natin. Hindi ko alam kung bakit. Ito, ang kakanta talaga nito. Oh, ang ganda niya. Ang tigas. Ang tigas ng dahon nito na makapal na parang leather nga. Kung nakahawak na kayo ng Vitarifolium na halaman is mas makapal siya doon. Iba yung texture kasi ng ating Vitarifolium. Ayan o, nandiyan sa gilid. Madulas naman siya na makapal. Ito naman parang leather siya na makapal. Para kayong nakahawak ng sinturon na leather. Ganon ang texture ng dahon niya. Nagustuhan ko to. Yun nga lang, mabagal pa siyang tumubo under my care. Plus, hindi ko pa siyang napapalitan ng potting mix. Kaya black pa yung kanyang paso. Pinapa-establish ko muna siya or pinapa-stable ko siya dito sa ating garden. Pero nasobrahan naman siya kasi ilang buwan na to sa akin. Hindi ko siya napapat ng iba. Ayan o. Pero carry lang. And hindi naman siya umahaba o hindi naman siya lumalaki ng sobrang laki. Kaya pag nalagyan na siya ng roots, yung kanyang buong pot, siguro saka lang natin siya iriripat. Kasi okay naman siya. Mabait naman siya sa potting mix niya na luma or sa kanyang kinalalagyan ngayon. Nililipat ko lang or niriripat ko lang yung isang halaman pag once na nakikita ko ng mga yellow. Depende rin po yung paglalagay ng potting mix kung saan lugar kayo nandun. Kasi minsan hindi kasi nag-work sa akin yung mga potting mix nung mga seller or nung mga halaman na binibilan ko. Karamihan ng halaman ko is binibili ko sa mga collector or yung mga nag-aalaga talaga, mga plantito. And then, ito yung isa na ipapakita ko sa inyo. Charan! Hindi siya si callosum ha. Siya ay si Philodendron bicolor. Isa rin to sa wishlist plant ko ngayon. I mean noon. Pero nabili ko na. Ito nakita ko to before or mismo ng dalawang mata ko, 25,000, dalawang dahon. So, sabi ko, ay, hindi ko afford. And ngayon, under my care, ang itinubo na niyang dahon is, I think, 3 or pangatlo to. Magtatatlo na to guys. Ayan o. Ito. Lagi kong nakakalimutan na i-search kung pwede ba tong i-poll. Kasi doon ako nag-base kung magpo-poll na ako ng plants or hindi. And mura ko lang to nabili. 550, 500, ganon. Hindi ko pa rin siya napapalitan ng potting mix kasi nakakalimutan ko din. Pero okay naman siya. At ayun nga, sabi nga nung seller, pag meron na daw aerial roots, pwede ko na siyang i-propagate. Pero
Wag na. Okay na yan, no? Ganyan. Bicolor. Ang pagkakaiba nila, ito kasi reddish yung dahon sa likod. Ito namang si Caliosum is green. Light green yung dahon niya. Yan. Tapos ito pula. Pula, tapos patulis. Yung pagkatulis nito is pointy. Pointed ba? Yung pagkatulis nito, ayan o. Ito naman, suwabe lang yung pagkatulis nito. Ayan o. Ayan. Nakikita niyo sa background. Hanap-hanap kayo nito. Kasi, hindi siya madalas piniflex sa mga live selling. Ito, si Caliosum, si Bicolor, hindi siya piniflex madalas. Saan ko to nakita? Sa marketplace. Paano maghanap sa marketplace? Kunwari, Bicolor. Philodendron Bicolor for sale. Near me. Lagyan nyo siya ng near me. Or kahit wala ng near me, matik yun. May magkikita at magkikita kayo nun. Tapos pili na lang kayo ng mga mura. And, ang gagawin nyo, pag hindi nyo kilala yung seller na bibila nyo, magpa-send kayo ng updated video or picture ng mga plants para iwas scam. Kasi yung iba, pag too good to be true ang prices, huwag kayo maniniwala. Kasi, based on my experience na lang na muntik na akong ma-scam, pero at least hindi ako nakapagbigay ng pera. So, etong last na i-share ko sa inyo, hindi ko pa pala ito nadidiligan. Kala ko nadidiligan siya sa area niya. And ito pa isang uri ng succulents. Ayan o. Napakita ko na yata ito sa inyo before. Si Super Balm. Kaya lang, niripat ko siya, siguro magto 2 months na nung niripat ko. Actually, nung i-finisher ko siya sa inyo, hindi ko alam kung favorite ko din ba siya sa succulents nung i-finisher ko sa inyo. After no, niripat ko siya ng after 2 to 3 days. Ayan na siya ngayon. Ayan o, ang lalaki na. Lumaki lalo. Actually, may vlog ako nito na niriripat ko. Kaya lang, hindi ko pa rin siya hindi ko pa rin siya ma-i-upload ngayon kasi sobrang lakas ng ulan nun. I-voice over ko pa. Matagal na yun. 2 months na or magto 2 months. Ayun, ang ganda guys, oh. Hindi mabigyan ng justice ng ating camera yung ganda nito. Ang kanyang color is parang pinkish na purple. Ayan, oh. Hindi ko pa pala siya nadidiligan. Kailangan na nating diligan kasi na siya, tuyot na tuyot. Tagal ko nang din nagdilig ng succulents natin, pero buhay na buhay pa din. Yung iba nangamatay na yung ibang mga person ko inalagaan or hindi ko naasikaso, pero karamihan pa rin, buhay pa naman. So, ito yung ating last na i-share sa inyo, si Super Balm. Sa mga gustong mag-alaga ng succulents, isa si Super Balm sa mai-recommend ko sa inyo. Ang potting mix nyo lang na gagawin dito is gritty. More on maraming pumice. Yun ang gagawin mo. Bakit? Kasi pag maulan is, pwede siyang maulanan. For example, naka 3-4 months na siya sa inyo, pwede na siyang maulanan. Nakakatakot or ang wag na wag mo lang gagawin kung maraming vermicast nilagay mo, maraming coco peat, tapos mauulanan, mabubulok po yan. Kasi si succulents ayaw niya nang nag-i-stay yung water sa kanyang pot. Kaya, mas maganda sa kanya, huwag mo siyang diligan ng ilang linggo kaysa madalas mong diligan. Mas namamatay ang mga succulents pag mabilis or madalas mo siyang diligan. Ako, okay sa akin yung dehydrated. Minsan, 2 months walang dilig yung mga succulents ko. Nabubuhay naman sila or buhay. Medyo namamayat yung iba, pero at least buhay. Kaysa, siya ma-overwatered, yun yung mahirap remedyohan. At least, pag uhaw lang sila, madidiligan mo. Pero pag na-overwatered mo or nalulusaw na sila, mahirap na. Lalo na pag late mo nang nakita na nalulusaw na. Pag ginupit mo yan or ginawan mo ng remedyo, baka huli ka na. Dahil nandun na yung kanyang bulok sa dulo, hindi pa lang siya na-absorb ng mga dahon. So, ayun guys, ang ating video for today. At sana na-enjoy nyo ang ating video katulad ko dahil magaganda na sila, ang gaganda na nilang tingnan, ripat-ripat na lang ang kailangan. Actually, meron pa akong isang papakita sana sa inyo, si variegated ko na Amedrium. Ipin-repair ko na siya kahapon. Nakita ko ngayon, pinudpud ng uod. Tsaka ko na lang ipapakita na stress ako guys. Tiniraan naman ako ng 2 dahon yata or isa. Kaya lilipat ko na siya ng pwesto. Nandun na pudpud kasi ng uod eh. Pakita ko na nga sa inyo. Total nagdadaldalan lang din tayo. Ipapakita ko sa inyo. Na-prepare ko na to. And, tingnan yung ginawa. Isa't kalahating dahon. Ayan o. Tingnan nyo. Ayun! Nahuli cam. Ayan guys, huli cam. Kita nyo yan? Yan. Kita nyo yan? Uod na yan. Yan yung kumain.
Yan, sa daming kakainin, yan pa kinain mo. Ayan, yung uod ay mag-focus. Ganda-ganda pa naman. Oh, ganda-ganda na yung Amadrin variegated. Wait lang ha, kukuha lang ako ng... Ay, dito ko na i-end ang ating vlog at kukuha ko ng gunting or what na para matanggal siya. Kasi paulan na naman, oh. Uulan na naman. And naglipat ako ng mga hoyas dito sa area na to kasi hindi naman gaano umaaraw dito sa amin. So, naglipat ako. Inalis ko yung mga luma dyan. So, see you guys on our next video. Sana na-enjoy nyo to. And, kita-kita na lang tayo kung kailan ko maisipan ulit mag-vlog. Umiinit ang dugo ko dun sa nakita kong uod. Buti nakita ko yan. Yung ibang halaman ko pinudpud dun sa labas. At saka dun sa likod. Yung Celtipicana ko, diba? Na El Salvador. Yung, ano ba tawag doon? Monstera. So, ngayon, nakita natin... Kaya alam natin kung alin dito yung kinakain ng uod. Buti na lang yung iba, hindi kinain. So, see you guys on our next video. Bye!